lubhang tinamaan ng krisis na ito ang turismo ng Baguio. Mas konti ang bumisita this year, no, compared to the same period last year or in the previous years. No. Some are even comparing it to pandemic levels, no, noong 2020. But it's not necessarily zero. No. So in general, siguro estimation, it's 40 to 50% reduction in terms of arrivals, guests and visitors. Maluwag na ngayon ang mga kalsadang dati-rati ay hindi malakaran dahil sa dami ng tao. Ang naging estimate together with the police estimate of crowd, nasa 80,000 yung this year. But our records for the past years is averaging ng 150,000 for this peak season. There were years na more than that, no? Even up to 200. That is when talagang, those were the times, no? Talagang mafe-feel mo kasi there are a lot of people, medyo ma-traffic. No? That's the primary one thing, no, na nakita natin sa city ni Mayor, na pag tourism na yung affected, maraming livelihoods, maraming businesses. The supply chain of tourism medyo malawak dito sa Baguio. Ang mga hotel na dating punuan tuwing peak season, ngayon ay bakante. Habang ang mga lamesa sa iba't ibang kainan, kakaunti ang kumakain. Ang isang pasyalang ito, sa halip na mapuno, tahimik at walang mga turistang dumarayo. Ang malaking pagbabagong ito ay tila isang panawagang dapat bigyan ng agarang solusyon upang maiwasan ang isang alternatibo pero masaklap na pagpipilian. We don't want to come to a point wherein people will be, will start to lay some off just to save costs. Ngunit gaano man kabukas ang mga establishmentong tumanggap ng mga turista. Hindi nila kontrolado ang desisyon ng mga taong gustong pumunta sa kanila dahil pare-pareha silang apektado ng krisis sa krudo. Immediately after the Panagbunga, which was the first week of March, naramdaman na natin, no, when we reviewed our occupancy for the coming Holy Week, which always is, by that time, mataas na. No? So when we visited our numbers, nagtaka kami. No? Hindi siya tumataas, nasa 40% lang siya. That really bothered us. No? And we asked other tourism establishments, and they showed the same figures of what we have. No? That was the time, of course, when the Americans... Inilibot ako ni Andrew sa isang sikat na establishmento dito sa Baguio upang ipakita ang ilang areas na karaniwang okupado raw tuwing ganitong panahon. So yan, kung mapapansin mo, on a weekend, supposedly Friday, puno yan because we have buffet, lunch buffet. Pero you will notice, hindi ilang tables pa lang siya. Ang ilang kwarto rito na karaniway may nakabook, wala ring tao. We have our own bus. Ito malaki na itutulong. Ang establishmentong ito naglagay pa ng sarili nilang gas pumps para magkaroon ng assurance yung kanilang mga members na umakyat dito sa Baguio at hindi mawawalan ng supply ng fuel para sa kanilang pagbaba, ay binuksan nga nitong establishmento na to itong kanilang sariling gasolinahan para yung sino mga pupunta rito kanilang mga membro ay merong may kakarga sa kanilang mga sasakyan para makabalik ng Manila. This is for our members and their sponsored guests. Ang idea kasi natin dito sa ating property, lahat ng kakailanganin nila as much as possible meron tayo. Dalawang dispenser. For gas and for diesel, sir? Yes, diesel and gasoline.